So in this video, I'm going to teach you how to make money through digital products. So tuturuan ko rin kayo kung paano magbenta ng digital products, paano gumawa ng digital products, at kung paano siya i-market. Okay? So ngayon, gusto ko muna ipakita sa inyo no, kung magkano nga ba yung pwede mong kitain sa digital products na to. So in my case, ito yung wallet balance ko. 834.94. So, mga ilang digital products pa lang yung ginawa ko. Pero, ayun nga, kumita na agad ako. So, kakasimula ko pa lang guys. And ituturo ko sa inyo kung ano ba yung mga dapat or secrets na meron kayo. Hindi naman siya actually secret, pero dapat something na meron kayo kung gusto nyo maging effective yung digital product business nyo. Okay? So, ngayon, nandito tayo sa Rocket. So, isa ang Rocket.ph, isa to sa mga platform kung saan dito ka dapat gumawa or ilalagay. So, parang imagine mo, para siyang shop, and dito mo ilalagay yung mga products mo. Okay? So, dito kasi, ang maganda dito, kung bakit sa Rocket is, of course, merong GCash, merong Maya, mga payment channel na madali lang magamit. Hindi mo na kailangan mag-set up, lalagay mo na lang yung product. Okay? So, makikita mo to sa Rocket.ph, merong mga services. So, click natin yung mga services. So, dito sa mga services, dito mo makikita yung mga tawag nito, mga nag-offer ng services. So, sa product, so ganun din, makikita mo rin dito yung mga taong nagbebenta. So, kung gusto mong magkaroon ng idea, so hindi ko lang ba't di siya lumalabas. Yun lang yung napansin ko rito sa Rocket na medyo may pagka mabagal. Pero basically, dito sa products, dito lalabas yung mga ano ba, yung mga same products na pwede mong gawin din. So, click mo tong Become a Rocketeer, tapos dapat nandito ka sa Become a Rocketeer, then get started. So, I suggest na mag-sign up ka with Google kasi mas madali yan. So, ngayon, pag-click mo na ito, magkakaroon ka na pag-click mo yung profile mo rito, meron tayong profile dito. Ito na yung URL mo. No, inbox, notification, projects and order, account settings, help and support, and lag. Okay? So, Rocketeer dashboard, check natin. So, ito yung pwede kang mag-add ng mga services natin. So, let's say, gusto mo mag-offer ng social media management. Wala naman kasi, lagay mo rito. Or virtual assistant, lagay mo rito. Ito basically, aayusin yung ano mo eh. Kumbaga ito yung para magiging pinaka-profile. Okay? So, lagay mo dyan, mga images mo. Tapos, ito yung mga orders, pag may order sa'yo. So, wallet, ito may pinakita ko sa inyo kanina, 834. So, pwede ko siyang i-transfer through bank account to EVE. Okay? So, deliveries, coming soon, customers. Dito mo makikita ilan ito, total spend, makikita mo siya dyan. Recommendation, wala pa. Pero basically, parang yun yung mga discount. So, dito rin, kung gusto, magpapapromo ka, dito mo rin siya ilalagay. So, ito, expired na yung discount. Affiliate. So, ito naman, pag gusto mong i-share yung, let's say, yung product na to, pwede. So, pwede ka rin let's say, ito yung mga products ko, no? Halimbawa, gusto kong mag-offer ng as affiliate. Enable ko lang siya. Tapos, let's say natin 10%. Okay? So, every time na may mag-share na itong product ko na to, so may makukuha siyang 10% basta bumili, no? Yung sa pinag-share niya. So let's say ito 3499. So let's say 35, no? Makakuha siya ng 350 every time na kapag ka-share niya to, tapos bumili nga yung kung ano yung share. Okay? So it's a win-win situation. So affiliated products, transaction history. So, yan. So, kung gusto mo palang magsimula agad sa Rocketeer or maging Rocket, no, member, or kung gusto mo maging affiliate, no, let's say wala kang maisip na products. So, may mga products ako rito na baka trip mo. Kasi lalagay ko na lang dyan sa description. So, analytics, ito mo makikita kung ano yung report. Pero, nung last time na check ko to, wala pa eh. Wala pang. Okay? So, basically, dito mo lang makikita lahat ng mga kailangan mo. So, papaano naman kapag gusto mong mag-add ng services or products, no? So, dito sa taas, gaya ng sabi ko, click natin tong Edit Rocket Ship. So, makikita mo nito yung services, tapos ito yung product, okay? Dito yung socials, yan. Ito yung design. So, isa-isahin natin to. So, services, ito yung in-offer, again, na services, okay? Pwedeng social media management. Hindi siya product, services siya. Something na kailangan mong i-accomplish for your customer or client. Okay? So, ano naman yung product? So, product, it is a commodity or goods, no? So, yun lang yung pagkakaiba nila para hindi ka malito. So, let's say, ako ito, nakabenta ako rito ng Actually, nakaka-8 sold pa lang ako. And yan, 804.6 sales pa lang nagagawa ko. So, in my case, ang
Ang ino-offer ko kasi is yung SEO portfolio template. So, number one, so pakinggan nyo to, ito yung tip ko sa inyo. Make sure na pag gagawa kayo ng digital product, ano yung problem na tinatry nyong isolve. Okay? So, in my case, ang ginawa kong product is SEO portfolio template. Gusto kong isolve yung problema ng mga taong gustong mag-SEO pero hindi nila alam kung ano yung template or ano yung portfolio na gagamitin nila. Okay? So, pag mag-add kayo ng new products, click nyo lang to. Makikita nyo naman yan. Tapos, yan, may makikita kayo. Parang may mga template na dyan, no? Pero ako, hindi ako gumagamit yan. Pero nasa inyo rin naman. Pwedeng physical or digital. Okay? So, start or choose a template, then start from scratch. So, lagay nyo lang pangalan. So, dalawa yan. Pwede kayo mamili. Digital download. So, digital, ito yung ida-download na lang nila. Okay? Pag physical, something to na kailangan mong i-deliver. Okay? So, description. Pag sinabi nating description, make sure na madaling maintindihan. Okay? Huwag lang kayo bastang mag-copy-paste from AI. Okay? Make sure na merong copywriting. Ilagay nyo kung sino yung target nyo. Ilagay nyo kung ano yung problema na tinatry nyo i-solve or kung meron kayong preview, mga ganon. So, sa featured photos naman, make sure na maganda yung itsura, no? So, pakitaan ko kayo ng example. Ako hindi naman ako ganon ka-expert, pero kahit pa paano, no, nape-present ko naman ng maayos. So, let's say itong SEO portfolio ko, no. So, ayan, show all. Okay? So, ito, showcase your SEO expertise with confidence. So, kumbaga, parang yan yung nilagay kong copy. Tapos, dito, ito yung challenges or ito yung pain points, no? Tapos, ayan, kumbaga, ginawa ko lang sila parang bite size na madaling intindi. Okay? Tapos, images, tapos, assets. Okay? So, ngayon, kapag bumili sila, saan sila mapupunta? Either mag-upload ka ng file na let's say PDF, docs, or ano man yan, or pwedeng mag-redirect ka sa URL. Okay? Kadalasan, ganito ang ginagawa ng karamihan. Gumagawa sila ng template sa Canva, then ipipaste nila yung URL dito. So ngayon, ipapakita ko na sa iyo kung paano gumawa ng digital products. Pero first, let's think about something. Okay? So I'm using this AI. It's called DeepSeek. So DeepSeek is actually a brand new AI na kung saan mas natalo niya si ChatGPT. So try natin. So I am creating a new digital product. My target is okay. So nilagay ko rito, I'm creating a new digital product. My target is new in freelancing or work from home setup. Can you give me ideas? What product can solve their problem? Okay. So binigyan na tayo ng 20 ideas, no? So in my case, iba-iba naman yan. So nilagay ko lang dito, I am creating a new digital product. My target is new in freelancing or work from home setup. So ito yung mga gusto pumasok ng virtual assistant. So yan. And can you give me ideas what product can solve their problem? So freelancer onboarding toolkit. So ibig sabihin, ito yung nakalagay dito. Cover na yung pag-hire, pag-set up, finding clients, pricing, ganyan. Okay, finance tracker, pwede rin to. It's a common theme dito sa digital product. Productivity planner, and then portfolio builder platform. Okay? So, medyo maging specific tayo. I am trying to create Canva. So, sabihin natin. Okay. So, may mga iba't ibang pinresent akin ulit si DeepSeek. Makikita mo, may mga idea siya. Pero, gusto ko itong email newsletter test. Say, ayan. So, paano nga ba to nagwo-work? So, ngayon, let's try to open Canva. So kung gusto nyo pumasok pa no sa digital products, magbenta-benta, I suggest na get pro version. Kasi mas marami kayong magagawa. So let's say email newsletter. So harap tayo. Let's say okay, in our case, kunyari maganda design. Okay. So yan. So email, lagay natin to email, newsletter, temp. Okay? So dito, pwede nyo palitan tong mga ano na to. Let's say logo. Okay, lagay tayong logo, kunyari. Lagay natin to kunyari, yung logo na to. So, yan. Yun yung logo. Delete na natin to. So, ngayon, what makes it unique, no, dito sa product na to? So, let's say, ikaw yung mag-isip ng something na offer, no? Make sure na yung content is hindi lang galing sa template, dapat may value, no? Bakit kailangan bilhin nila to template mo? Again, ano nga yung
problem na tinatry mong i-solve for them. Okay? So ngayon, let's say, imagine, kunyari, ito na yung product mo, no? Meron ka ng email template. So sa mga email marketing, no? Let's say yan yung mga target, audience. So ang gagawin mo rito is, click mo tong share, tapos hanapin mo yung template link. Okay? So ngayon, gagawin niya is yan, gagawa siya ng template link. Okay, mahalaga to, natandaan mo tong process na to. Okay, so ito na yung template link. Copy natin ngayon, tapos try natin i-open sa incognito kung itsura. Okay, so a template created for you. So pag gusto nilang pwede silang gumawa, sign in lang sila sa Canva. Okay? Without na hindi masisira yung template mo rito. Okay? So ngayon, ito na yung pwede mong ilagay dito ngayon. Okay? So every time na may bibili, mariredirect sila after nilang magbayad. Okay, mariredirect sila dyan. May template na silang magagamit. Okay? So, nakita nyo na kung paano yung step-by-step process, no? Kung paano nag-work ang digital product. So, ngayon, pag-usapan naman natin, paano ka kikita in digital product. So, ito yung pinakamahalaga in my experience. So, ngayon, I suggest for you na kung gusto mong magsimula ng digital product, pick your niche. Okay? Pumili ka ng isang niche, okay, na makikilala ka. Let's say, you are more into finance. Okay? Make sure na kung gagawa ka ng content, more on about finance lang. Okay? Para makilala ka ng mga tao na you are talking about that specific niche. Okay? So, number 2 is make sure na yung audience mo over time is nabibuild mo. Okay? Kasi yun yung mahalaga dun eh. Kung gagawa ka lang dito, tapos antayin mong may bumili sa'yo, aabutin ka talaga ng siyam-siyam. Okay, kaya make sure na build the right audience for you. Sino ba yung mga audience sa'yo? Ito yung mga taong nagbe-benefit or may nakukuhang value doon sa tinuturo mo. So, for our example, let's say nga, into finance ka. Ito yung mga taong natututo doon sa mga tips mo, let's say for example, do sa credit card. So, pwede mo pag-isipan yan, napakarami. Okay? Pwede kang mag-research kung ano yung niche na para sa'yo. And of course, pangatlo is, tandaan mo yung 80-20 rule. So, 80-20, 80% pag ma-market ka, make sure na laging helpful. 20% tsaka ka magbenta. Ibig sabihin, dapat mas laging lamang yung pagtulong kesa pagbenta. Okay? So, again, I hope na may natutunan ka and ilalagay ko na lang dyan sa baba yung mga template, yung mga yung mga links na kakailanganin mo para makapagsimula. Again, kung may questions ka, let me know and sasagutin ko yan sa comment section. So yun lang and kita-kits tayo sa susunod na video.